ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming pamilya ang nahihirapang tugunan ang kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Karamihan sa kanila ay tahimik na nagpapatuloy sa buhay sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap. Ikaw, kabarangay, ano ang nararamdaman mo kapag nakakakita ka ng pamilyang salat na salat sa buhay? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay ninyo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Bella. At gusto ko pong ibahagi sa inyo ang lahat ng hirap at pagsubok na pinagdaanan ko. Tatlo po kaming magkakapatid sa pamilya namin at nakatira lang po kami sa barong-barong na bahay sa isang squatters area dito sa probinsya. Ang papa ko po ay isang construction worker at ang mama ko naman ay isang selbedora sa isang maliit na kainan. Kahit na may mga trabaho po ang mga magulang ko ay hindi pa rin po ito naging sapat para matustusan ng lahat ng mga pangangailangan namin. At dahil walang-wala po kami, ito rin ang naging dahilan kung bakit elementarya lamang ang natapos ko. Pero kahit elementarya lang ang natapos ko ay ginawa ko pa rin ang lahat para makatulong sa pamilya, lalong-lalo na at ako pa naman yung pinakamatanda sa aming magkakapatid. Araw-araw po akong nangangalakal para lang makaranas ng kaunting ginhawa sa buhay. Pero sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay hindi naging sapat yung pangangalakal para umasenso kami sa buhay. Kaya ng mga panahong yon ay dito ko napagtanto na kung gusto kong umasenso sa buhay ay kailangan kong makapagtapos ng pag-aaral. Ang totoo po niyan, inggit na inggit po ako sa mga naging kaklase ko noong elementarya dahil karamihan sa kanila ay nakapagtapos na ng kolehiyo. At ang iba sa kanila ay nakapag-abroad na at doon ko na po napagtanto na kailangan kong bumalik sa pag-aaral kung gusto kong makaranas ng kaunting ginhawa sa buhay. Pero nagdadalawang isip ako na sabihin kina mama at papa ang kagustuhan ko na makapagtapos ng pag-aaral. Kasi sigurado ako na hindi sila matutuwa dahil ang gusto ng mga magulang ko ay yung magpatuloy ako sa pangangalakal para makatulong sa pamilya. Pero habang tumatagal, Papa Dudut, ay mas lalo akong nalalapit sa masaklap na katotohanan na walang magandang buhay na patutunguhan ang pangangalakal ko. Kaya naglakas loob na akong sabihin kay mama yung tungkol sa kagustuhan kong bumalik at makapagtapos ng pag-aaral. Ba't naglalaba pa kayo? Gabing-gabi na. Oh, Bella, ba't ngayon ka lang? Pasensya na po. Matumal kasi yung pangangalakal kanina eh. Ay, di bale na lang. May awa ang Diyos. Suswertehin ka rin bukas. Eto po pala, may dala akong bihon at sardinas para sa atin. Ay, salamat naman sa Diyos. Sigurado akong matutuwa yung mga kapatid mo niyan. Ay, siya nga pala. Yung mga kapatid mo natutulog na at yung papa mo naman, ayun, nakatulog na rin. Napagod yata sa trabaho niya sa construction. Kumain na po ba kayo? Pinagtitiisan na lang muna namin yung natitirang tuyo kanina. Tapos nangutang na lang ako ng 1 kilong bigas dyan sa kapitbahay natin. Hindi na kasi nakatiis yung mga kapatid mo eh. Tapos yung papa mo naman, sa susunod na linggo pa sasahod. Ako na pong tatapos dyan sa mga nilalaban nyo. Matulog na po kayo. Ay naku, hindi. Kailangan na kasi ito bukas eh. Ay, mas madali matatapos to kung pareho natin pagtutulungan. Sige ho, tulungan ko na po kayo.
Pero ma, huwag niyo pa rin kalimutan na magpahinga ha. Ay naku, hindi pwede. Tuloy-tuloy yung mga gastusin dito sa bahay, kaya dapat tuloy-tuloy din ang trabaho. Pero baka kayo naman ang magkasakit niyan. Anak, hindi uso sa ating mga mahihirap ang magkaroon ng sakit. Para lang yan sa mga mayayaman. Kayo po talaga. Hirap na nga tayo sa buhay, nagagawa niyo pang magpatawa. Anong gusto mo gawin ko? Maglupasay ako dyan sa sahig habang iniisip kung gaano kahirap ang buhay natin? Hindi naman po sa ganun. Pues kung ganon, tulungan mo na lang kami ng papa mo. Kasi sigurado ako na kapag naubos na yung sardinas at bihon na dala mo, mahihirapan na naman tayo nito. Bati nyo na lang po gamitin yung ibabayad sa inyo dito sa labada. May utang pa ako sa amo ko. Kailangan kong bayaran yun kasi kung hindi, sigurado ako na hindi na ako pauutangin nun. Ma, may gusto sana akong sabihin sa inyo. Ano yon? Gusto ko po sanang bumalik sa pag-aaral. Bella naman, hindi na nga sapat yung kinikita namin ng papa mo. Tapos ngayon, gusto mo pang bumalik sa pag-aaral? Ano ka ba naman? Wala tayong pera para dyan. Kung hindi nyo po kaya, wag po kayong mag-alala. Gagawa po ako ng paraan. Mag-working student po ako. Huwag ka nang magmatigas. Hindi ako makakapayag dyan sa gusto mo mangyari. Ma naman! Ni minsan ba hindi kayo nangarap ni Papa na magkaroon ng maganda at maginhawang buhay? Yang pangarap na yan, para lang yan sa mga mayayaman. Hindi tayo mayaman, Bella. Ayoko na ng ganitong buhay. Kailan po ba kayo matatauhan, Ma? Kapag namatay na tayong lahat sa gutom? At ano namang kinalaman nun sa kagustuhan mo makabalik sa pag-aaral, ha? Dahil yun na lang ang natitira nating pag-asa para makatikiman lang ng konting ginhawa sa buhay. Kaya sige na naman parang awa nyo na, pumayag na kayo. Para din naman sa inyo to eh. Hindi. Mas lalo tayo mahihirapan kung itutuloy mo yung binabalak mo. Alam niyo po ba na nakapagtapos na ng pag-aaral yung mga kaklase ko noong elementarya? Yung iba nga sa kanila nangingibang bansa na eh. Kaya naman pala nagkakaganyan ka. So ano, naiinggit ka? Ganun ba yon? Oo, naiinggit ako sa kanila kasi hindi nila kailangan magtiis sa toyo at kanin. At mas lalo lang akong naiinggit sa kanila kasi hindi nila kailangan mga lakal para makaraos sa pang-araw-araw. Tigilan na natin to, Bella. Naririndi na ako sa mga pinagsasasabi mo. Alam mo, naghahanap ng kasambahay yung kaibigan ng amo ko. Total, nasa edad ka na naman. Siguro panahon na rin para mamasukan ka. Mas gugustuhin ko na lang mga lakal at magpakahirap bilang working student ng sabay kesa mamasukan bilang kasambahay. Ang tanda-tanda ko na, pero elementarya lang ang natapos ko. Ayoko na ng ganitong pakiramdam, Ma. Diyos ko, Bella. Sigurado akong patay na kami ng papa at mga kapatid mo sa oras na makapagtapos ka na pag-aaral. Kaya sige na, huwag ka nang magmatigas. Sasabihin ko na sa amo ko na mamamasukan ka bilang kasambahay dun sa kaibigan niya. Pero Ma... Matulog ka na. Ako na magtatapos ng mga labada ko rito. Sige na, bago pa ako tuluyang mapikon sa'yo. Noong una ay tutol na tutol ako sa gusto ni Mama na pagtrabahuhin ako bilang kasambahay sa kaibigan ng amo niya. Kahit mahirap kami at salat sa buhay, may mga pangarap pa din ako at mga ambisyon na gusto kong maabot. Pero naiintindihan ko rin naman, Papa Dudut, kung bakit ganon mag-isip si Mama. Kasi karamihan sa mga kamag-anak namin ay nagtatrabahong kasambahay o di kaya ay nagtatrabaho sa mga karinderya. At siguro'y yun na rin mismo ang dahilan kung bakit hindi nakikita ni Mama ang halaga ng edukasyon. Wala akong naging kakampi sa kagustuhan kong bumalik sa pag-aaral. Kahit si Papa ay sumang-ayon din sa gusto ni Mama na pagtrabahuhin ako bilang kasambahay. Kaya wala akong naging choice kung hindi ang mamasukan bilang kasambahay. Lalo na noong makita kong naapektuhan na rin ang mga kapatid ko sa sitwasyon namin. Kasi may mga pagkakataon na nagkakasakit na sila dahil sa gutom. Siguro kung naging only child lamang ako ay hindi ako papayag na mamasukan bilang kasambahay. Pero mahal ko yung mga kapatid ko at ayokong maranasan nila yung hirap na dinanas ko. Kaya naman kahit mahirap ay pumayag na lamang ako na maging kasambahay para makatulong sa pamilya namin. 3 oras ang layo ng bahay kung saan ako namasukan bilang kasambahay.
Sa totoo lang ay sobrang kinakabahan ako noon. Kasi sanay akong mangalakal pero hindi ako sanay na mamasukan bilang kasambahay. Bukod pa doon ay maraming balita sa TV tungkol sa mga kasambahay na pinagmamalupitan o inaabuso ng mga amo nila kaya mas lalo lamang akong natakot. Ipinapasa Diyos ko na lamang ang magiging kapalaran ko bilang kasambahay. Ipinagdasal ko na lamang na sana hindi ako matulad sa mga kasambahay na nakikita ko sa TV na minamaltrato at hindi pinapasahod ng maayos. Ikaw na ba yung kasambahay na pinadala ng kakilala ko? Ikaw ba si Bella? Opo. Ay nako, halika Iha, pasok ka. Sige po, salamat. Dito tayo sa sala. Maupo ka. Ang laki-laki po pala nitong bahay ninyo. Ay oo, pero wag ka mag-alala kasi dalawa lang naman tayo dito sa bahay. Patay na kasi yung asawa ko. Tapos yung anak ko naman may pamilya na sa ibang bansa. Ganun po ba? Huwag po kayong mag-alala kasi makakaasa po kayo na gagawin ko ng maayos ang trabaho ko dito. Mabuti naman kung ganon. Mukhang mapagkakatiwalaan ka naman eh. Ako nga pala si Minda. Nice to meet you po, Ma'am Minda. Ano ka ba? Aling Minda na lang. Masyadong nakakailang naman yung ma'am. Sige po, Aling Minda. Mukhang mahiyain kang bata, no? Siguro first time mo mamasukan bilang kasambahay. Opo. Pero wag po kayong mag-alala kasi sanay na sanay po ako sa mga gawaing bahay. Nga pala Iha, may tatanong ako sa'yo. Pero sana magsabi ka sa akin ng totoo ha. Bakit? Ano po yun? Minor de edad ka pa ba? Kasi kung ganun, hindi kita matatanggap. Ay nako, Aling Minda, hindi po. Mukha lang po akong bata pero nasa edad na po ako. Mabuti naman. Siya nga pala, marunong ka bang magluto? Opo. Marunong ka rin bang maglaba? Naku po, kahit anong ipagawa niyo sa akin, kayang-kaya ko po yan. Mukhang sanay ka nga talaga sa gawaing bahay. Nga pala, ibigay mo na rin sa akin yung cellphone number mo para makontak kita kung sakaling aalis ako ng bahay. Bakit? May problema ba? Wala po kasi akong cellphone eh. Seryoso ba? Opo, kapos kasi sa budget eh. Nako, kawawa ka naman pala. Teka lang ha, diyan ka lang. May kukunin lang ako sa drawer. Eto. Aling Minda, para saan po tong cellphone? Sa'yo na yan. Seryoso po kayo? Oo, bigay sa akin ng anak ko yan. Matagal nang nakatambak yan sa drawer ko eh. At matagal-tagal ko na rin hindi nagagamit. Kaya sige na, huwag ka nang mailang. Tanggapin mo na. Naku, salamat po talaga dito ha. Huwag po kayong mag-alala. Pagtatrabahuhan ko po ang ipambabayad ko dito. Ano ka ba naman? Huwag na. At least ngayon may magagamit ka na para matawagan mo rin ang pamilya mo kung sakasakali. Wala din po kasing cellphone sina mama eh. Pero di bali na lang po kasi nagbabalak na naman na akong ibili ng mumurahing cellphone si mama kapag sumahod na ako. Nakakatuwa naman. Napaka-family oriented mo naman palang bata ka. Pero ipapaalala ko lang sa'yo ha na wag mong kalilimutan ang sarili mo. Matuto kang mag-ipon habang bata ka pa. Opo. Aling Minda, salamat po talaga ha. Ano ka ba? Wala yun. Siya nga pala, halika dito. May papakita ko sa'yo. Dalhin mo na rin yung mga gamit mo. Sige po. Ito ang magiging kwarto mo. Diyos ko! Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Ang laki naman po ng kwarto. Ang totoo po niyan, mas malaki pa tong kwarto kaysa sa buong bahay namin eh. Aling Minda, nakakailang naman po kung dito po ako matutulog. Sa sala na lang po kaya ako.
ka ba naman? Sa tingin mo ba talaga patutulugin kita sa sala? Oh, bakit ka umiiyak? Wala po. Sobrang saya ko lang talaga. Ikaw talaga? Nga po pala, sisimulan ko na yung mga gawain dito. Nako, ipagpaliban mo na muna yan. Alam kong pagod ka sa biyahe, kaya magpahinga ka na lang muna. Sa makalawa ka na magsimula, okay? Papa Dudut, sobrang saya ko talaga noong araw na yon. Parang nanalo ako sa loto dahil sobrang bait at maalaga ni Aling Minda sa akin. Doon ko rin po na-realize na kahit mahirap kami ay may awa pa rin pala ang Diyos sa amin. Kahit na hindi ko pa natutupad ang pangarap ko makatapos ng pag-aaral ay ramdam ko na panalo na ako sa buhay dahil hindi nagkulang si Aling Minda sa akin. Hindi niya ako trinato bilang kasambahay, kundi parang anak na rin niya. Patay na kasi ang asawa niya at yung anak niya ay may sarili ng pamilya sa Canada. Kaya lahat ng pagmamahal at atensyon niya ay ibinuhos na niya sa akin. Pero kahit sobrang bait ni Aling Minda sa akin, minsan ay hindi ko inabuso ang tiwala at pagmamahal na ibinibigay niya. Kahit na paminsan-minsan ay nagiging spoiled na ako, kay Aling Minda ay palagi kong sinisiguradong nagagawa ko ng maayos ang lahat ng gawaing bahay. Pinapanatili kong malinis ang bahay at minsan ay hindi ko pinapahirapan o binibigyan ng sakit sa ulo si Aling Minda. Noong sumahod na ako ay sobrang natuwa ako dahil dinagdagan pa niya yung pera na ibinigay niya sa akin. Agad-agad ko po itong pinadala kay mama yung sahod ko para makabili siya ng murang cellphone. At para na rin may pangtustos siya sa iba pa naming pangangailangan sa bahay. Sa totoo lang, Papa Dudut, naisip ko na kung si Aling Minda ang naging tunay kong ina, siguro'y mas maayos at mas naging komportable ang buhay ko kasi hindi niya ako kailanman pinabayaan. Palagi niyang sinisiguradong nakakain ako ng maayos at nakakakuha ng sapat na pahinga. Samantalang si Mama madalas ay tumatawag lamang sa akin para manghingi ng pera. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal ay mas lalo ko lang nararamdaman na wala nang pakialam si Mama sa akin. Dati nagagawan niya pa akong tawagan para kumustahin. Pero ngayon ay tumatawag na lamang siya kapag sumasahod ako para humingi ng pera. At ganon din si Papa. Wala akong magawa kasi hawak nila Mama at Papa ang mga kapatid ko. At kung hindi dahil sa mga kapatid ko, sigurado akong matagal ko nang pinutol ang ugnayan ko sa sarili kong mga magulang. Isang araw ay dumalaw ako sa bahay namin at sobrang nalungkot ako nang makita ko ang mga kapatid ko na tinitipid at kinakain yung toyo at kanin. At mas lalo lang akong naiyak nang malaman ko na ginagamit pala nila Mama at Papa yung perang pinapadala ko para sa amin sa pagtaya sa loto. Nag-away lang kami ng mga magulang ko noong araw na yon at umalis ako ng bahay namin na sobrang bigat ng kalooban. Sobrang naaawa ko sa mga kapatid ko kasi pakiramdam ko ako na lang talaga ang pag-asa nila. Simula noon ay wala namang ginawa sina Mama at Papa kundi ang sanayan sila sa hirap ng buhay. Hindi nga nila pinag-aaral yung mga kapatid ko. Napagtanto ko rin na hindi sapat na magkasama lang kayo bilang pamilya. Ano ang silbi ng isang buo at kumpleto na pamilya kung puro hirap lang naman ang pinagdadaanan nyo? Pinili ko na lang itago yung sama ng loob ko kina Mama at Papa. Napagtanto ko rin na mas makakabuti para sa akin kung itutuon ko na lang ang atensyon ko sa mga gawaing bahay para hindi ko masyadong naiisip yung sitwasyon ng pamilya ko. Pero habang tumatagal ay mas lalo lamang akong nahihirapang itago ang totoo kong nararamdaman.
Uy, Bella! Tamang-tama, bumili ako ng fried chicken at spaghetti. Halika dito, sabayan mo na akong kumain. Oh, halika lang. Umiiyak ka ba? Naku, Aling Minda, pasensya na po kayo. Wala po to. Mamaya mo na tapusin yung mga hinuhugasan mo. Maupo ka nga muna dito. Bella, iha, tapatin mo nga ako. May problema ka ba? Pasensya na po talaga kayo, Aling Minda. Okay lang po ako. Ay, ang ayaw ko sa lahat yung pinagsisinungalingan ako. Sige na, magsabi ka sa akin ang totoo. Ano ba kasing problema, ha? Si Mama po kasi. O bakit? May masama bang nangyari sa mama mo? Wala naman po pero habang tumatagal, mas lalo ko na lang kasing nararamdaman na wala siyang pakialam at malasakit sa akin. Ha? Paano mo naman nasabi yan? Nagpaparamdam lang kasi siya sa akin tuwing sumasahod ako eh. Malay mo, baka abala lang sila sa paghahanap ng pera. Pagpasensyahan mo na lang yung mama mo. Isipin mo na lang na ginagawa nila ang lahat para sa mga kapatid mo para hindi ka na malungkot. Mabuti po sana kung ganun, pero hindi eh. Anong ibig mong sabihin? Nung pumunta po kasi ako sa bahay noong day off ko, napag-alaman ko po na ganun pa rin ang sitwasyon namin sa bahay. Hanggang ngayon, nakikita ko pa rin na nagtitiis sa toyo at kanin yung mga kapatid ko. Tapos sa loto lang po napupunta yung perang pinapadala ko kina mama. Iha naman, ba't ngayon mo lang sinabi sa akin to? Ang totoo po niyan, wala naman po sana akong balak na sabihin sa inyo to eh. Pero Tahan na, iha. Ganun talaga ang buhay, parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. naku po Aling Minda, pakiramdam ko nga po palagi na lang akong nasa ilalim eh. Pero palagi mo ring tatandaan na patuloy pa rin tong umiikot. Kaya wag na wag kang panghihinaan ng loob. Kapit lang, ha? Salamat po talaga. Alam niyo po, napagaan niyo ang loob ko. Hindi man ako sinwerte sa pamilya ko, pero di bali na lang po. Kasi swerte naman ako sa amo ko. Nako, ikaw talaga ng bola ka pa. Hindi ka na iba sa akin. Ang totoo niyan, miss na miss ko na yung anak ko na nasa Canada ngayon. Pero simula nung namasukan ka sa akin, nawala na yung pangungulila ko sa anak ko. At ganun din po ako sa inyo, Aling Minda. Simula nung namasukan ako sa inyo, nakalimutan ko po yung sakit at paghihinagpis na pinagdaanan ko kay mama. Kasi tuwing kasama ko po kayo, parang kayo na rin po yung mama ko. Napupunan niyo po yung lahat ng pagkukulang ni mama sa akin. Nako, tigilan na nga muna natin tong drama na to. Pasensya na po talaga. Kumain na lang muna tayo. Sige po. Nga pala, matanong lang kita. May bala ka pa bang bumalik sa pag-aaral? Yun na nga po eh. Matagal ko na pong pangarap na makapagtapos ng pag-aaral pero dahil kapos kami sa pera, hindi na ako nakatungtong ng high school. So ibig mong sabihin, elementary lang yung natapos mo? Parang gano'n na nga po. Naku Bella, sobrang mahalaga na nakapagtapos ka, iha. Kung hindi ka nakapagtapos, mahihirapan kang makamove on sa buhay. Iba pa rin yung nakapagtapos kasi dito ka nagkakaroon ng mga opportunity para magkaroon ng mas magandang buhay. Kaya ikaw, pagdating ng panahon, sana tapusin mo yung pag-aaral mo, ha? Siyempre naman po, Aling Minda. Sa katunayan nga, may naitabi na po akong ipon. Talaga ba? Opo, nang dahil na rin sa inyo. Hindi po kasi kayo kuripot tuwing nagbibigay kayo ng sahod eh. Naku, wala yun. Ano ka ba? Deserve na deserve mo yung binibigay ko sa yung sahod. Kasi nakikita ko yung sipag mo sa pagiging kasambahay ko. Alam mo ba na yung dati kong kasambahay dito? Naku, sobrang tamad. Kailangan ko pang utusan para lang gumalaw. So ano pong nangyari sa kanya? Ayun, pinalayas ko. Naku, kawawa naman pala.
Mabuti na lang talaga at ginawa ko yon. Kasi kung hindi, malamang hindi kita makikilala. Kung sa bagay. Nagpatuloy yung mga masasayang moments namin ni Aling Minda noong mga panahong yon, Papa Dudut. Unti-unti nang nawala yung lungkot na nararamdaman ko. Kasi nandyan palagi si Aling Minda para iparamdam sa akin na may nagmamahal sa akin. At may tao pa palang nagmamalasakit sa akin. Habang pinaparamdam sa akin ni Aling Minda yon, kabaliktaran naman ang nangyayari kay Mama. Ganon pa rin siya. Tumatawag lamang o nagpaparamdam lang kapag sumahod na ako. Nung unay nahirapan akong tanggapin yon, pero habang tumatagal, unti-unti ko na ring na-realize na hindi na talaga magbabago si Mama. Mahirap mang tanggapin ang katotohanan, pero kailangan. Nang mga panahong yon ay inisip ko na lamang yung mga kapatid ko. Mahal ko sila. Kaya nagpaalam ako kay Aling Minda na gusto kong umuwi sa bahay namin tuwing Sabado at Linggo para makasama ko sila. Mabuti na lamang at pumayag si Aling Minda. Kaya tuwing umuwi ako ay lagi kong sinisigurado na may sapat na pagkain sina Mama at mga kapatid ko. Nilinaw ko rin kay Mama na ayoko na silang makita na kumakain ng toyo at kanin. Akala ko noon ay tuloy-tuloy na talaga yung mga magagandang nangyayari sa buhay ko. Pero isang araw habang papunta ako sa palengke, may nangyari na hindi ko po inaasahan. Na-snatch yung bag ko at kasama sa natangay noong snatcher ay yung wallet ko at yung pera na ipapadala ko sana kay Mama. Mabuti na lang po talaga at hindi natangay yung cellphone ko kasi nasa bulsa ko yon. Aligaga at nataranta ako noong mga oras na yon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dahil malaking pera yung nawala. Hindi ko na nagawang ilihim ang nangyari, Papa Dudut, at sinabi ko pareho kay Aling Minda at kay Mama ang kalagayan ko ng mga panahong yon. Bella! Kuya! Ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? At ba't mukhang takot na takot ka? Aling Minda. Kumalma ka nga! Ano ba kasing nangyari sa yung bata ka? Aling Minda. Sorry po talaga. Ay, maupo ka nga muna dito sa sofa. Sabihin mo na sa akin kung anong nangyari sa'yo. Mapagkakatiwalaan mo ko. Ano ba kasi yon para matulungan kita? Aling Minda, tinangay po kasi nung snatcher yung bag ko. Ano? Pasensya na po talaga. Hindi ko na po nabili yung pinapabili ninyo sa akin sa palengke. Kasi natangay na rin ng snatcher yung perang binigay niyo sa akin. Diyos ko! Sorry po talaga, Aling Minda. Ano ka ba naman? Ang importante, ligtas ka. Mabuti na lang talaga at walang masamang nangyari sa'yo. Huwag mo nang isipin yung perang tinangay nung snatcher, ha? Hayaan mo na, pera lang yon. Salamat po talaga. Pero si Mama po kasi. Bakit? Anong problema sa mama mo? Natangay din po nung snatcher yung perang ipapadala ko sana sa kanya. Sigurado kung maiintindihan ka ng mama mo, Bella. Matutuwa yun na ligtas ka. Sana nga po. Aling Minda, labas muna ako saglit ha. Tatawagan ko lang si Mama. O sige. Naunahan mo ako. Ma, may sasabihin po sana ako sa inyo. Bakit? Ano yon? Ma,
Hindi po muna ako makapagpapadala sa inyo. Ano? Pambihirang buhay to. At bakit naman, Aber? Tinangay po kasi nung snatcher yung wallet ko eh. Tanga-tanga mo naman. Hindi mo na ba talaga ginagamit ang utak mo, ha? Sandali lang, may utak ka nga ba? Alam mong may laman na pera yung wallet mo pero hindi mo iningatan. Hindi ko naman po ginusto yung nangyari eh. Ganyan. Ganyan mga tuwira ng mga bobong katulad mo. Paano ngayon yan? Kailangan namin yung pera na ipapadala mo. Utang na loob, ma. Nabiktima po ako ng snatcher. Takot na takot po ako nung tinangay nung snatcher yung bag ko. Oh, so kaninong kasalanan yan? Hindi ba't kasalanan mo? Naku, Bella, gawa mo ng paraan yung perang ipapadala mo sa amin. Naku, sinasabi ko sa'yo. Tinawagan ko po kayo kasi nagbabaka sakali akong madamayan ninyo ko. Pero mas lalo lang sumama yung loob ko sa inyo ngayon. Ang kapal na mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan? Nagkakaganyan ka ba porkit kumikita ka na ng sarili mong pera? Nagkakaganito po ako kasi hirap kayong umintindi. Wala na kayong ibang inisip kundi pera, pera, pera. At bakit? Sinong gusto mong isipin ko? Ikaw? Oo, kasi simulat sa poll, hindi ko naramdaman na nanay ko kayo. Walang hiya ka? Hoy, Bella, tandaan mo na hindi ka mabubuo at mabubuhay sa mundong ito kung hindi dahil sa akin. Sige na po, papatayin ko na to. Baka makalimutan ko lang na nanay ko kayo pag pinagpatuloy pa natin to. Bastos kang bata ka! Bella! Oh, Bella, ba't namumulay ang mga mata mo? Pasensya na po kayo, Aling Minda. Huwag niyo na lang po akong intindihin. Siguro hindi naging maganda yung usapan niyo ng mama mo, no? Nako, huwag kang mag-alala. Pahihiramin na lang muna kita ng pera para may maipadala ka sa mama mo. Huwag na po, Aling Minda. Sigurado ka ba? Opo, masyado na po kayong maraming naitulong sa akin. Ang kapal naman po ng mukha ko kapag tinanggap ko pa yung inaalok nyo. Sige, pero ganito na lang ha. Bibili tayo ng mga groceries para may maibigay ka sa mga kapatid mo ngayong weekend pag uwi mo. Okay na ba yon? Aling Minda, maraming salamat po talaga. Ano ka ba naman? Maliit na bagay. Hindi ko po talaga alam kung anong gagawin ko kapag wala kayo. At hindi ko rin alam kung anong gagawin ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Basta simula ngayon magdodoble ingat ka na, ha? Opo. Nang mga panahong yon, Papa Dudut ay napapagaan pa ni Aling Minda ang nararamdaman ko. Pero habang tumatagal ay hindi na naging sapat yung pagdamay sa akin ni Aling Minda. Kasi tuluyan na akong kinain ng depression. Nung una'y nagagawa ko pa ng maayos ang mga gawaing bahay. Pero habang tumatagal, unti-unti na akong nawawala ng gana sa buhay. Pero kahit na sobrang bigat na ng nararamdaman ko, pinilit ko pa rin na magtrabaho. Pero bigla-bigla na lamang akong napapaiyak ng walang dahilan. At habang tumatagal ay napagtanto ko na malalim at matindi ang sugat na iniwan ni Mama sa puso ko. Isang sugat na hindi niya kailanman maiintindihan. Dumating din sa puntong hindi na ako dumadalaw sa bahay namin kasi pakiramdam ko. Kapag nakita ko pa ang pamilya ko ay lalo lamang akong malulubog sa lungkot at depression. Nakokonsensya din ako kapag naiisip ko yung mga panahong yon kasi alam kong napabayaan ko ang mga kapatid ko dahil lang sa hindi namin pagkakaintindihan ni Mama. Tuwing day off ko ay nasa kwarto na lamang ako natutulog kasi pakiramdam ko ay nawala na ng saysay ang buhay ko. At dahil halos araw-araw na lamang akong nasa bahay ni Aling Minda, napansin niya na unti-unti na akong nagbago. Sa simula ay palagi kong sinasabi na ayos lamang ako na wala akong problema. Pero habang tumatagal, mas lalo na akong nahirapan na ilihim ang nararamdaman ko. Unti-unti nang bumigat ang loob ko at hindi ko na maitago ang lungkot at sakit sa puso ko.
Dahil dito Papa Dudut, hindi na rin napigilan ni Aling Minda na mag-alala sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sinabi ko kay Aling Minda na magre-resign na lamang ako bilang kasambahay kasi hindi ko na talaga nagagawa ng maayos ang trabaho ko dahil sa depression. Pero hindi pumayag si Aling Minda. Sa halip na paalisin ako ay binigyan niya ako ng 2 linggo para makapagpahinga ng maayos. Binigyan pa niya ako ng sapat na pera at sinabi niyang baka panahon na para bumalik ako sa bahay namin para ayusin ang mga hindi pagkakaintindihan namin ni Mama. Ang sabi niya, yun lang daw ang makakatulong para mawala yung nararamdaman kong lungkot at depression. Pagkalipas nga ng ilang araw, pumunta na ako sa bahay namin. Sobrang nagulat ako nang makita na mas lumala pa pala ang sitwasyon. Napansin kong nangangayayat na ang mga kapatid ko at ang mas malala pa diyan. Ako ang sinisisi ni Mama dahil hindi daw ako nakapagpadala ng pera. Sinabi ko kay Mama na handa akong isantabi ang mga alita namin at magpapadala ako ng pera ng regular para sa mga pangangailangan ng bahay. Pero sinabi ko rin sa kanya na kapag nalaman kong hindi niya napapakain at naalagaan ng maayos ang mga kapatid ko ay hindi na ako magdadalawang isip na isumbong siya sa mga otoridad. Pakiramdam ko ay natakot siya sa sinabi kong yon kasi bigla siyang nanahimik. Hindi ko na naubos yung 2 linggong pahinga na ibinigay ni Aling Minda. Bumalik ako kaagad sa bahay ni Aling Minda at sa paglipas ng mga buwan, nagagawa ko na rin ang maayos ang trabaho ko at regular na ulit akong nakakapagpadala ng pera. Tuwing bumibisita ako sa bahay namin ay nakikita ko na maayos na nakakakain at mas maganda na ang kalagayan ng mga kapatid ko. At para sa akin ay sapat na yon. Noong mga panahong yon ay wala na talaga akong pakialam kay Mama. Ang importante na lamang para sa akin ay yung mapabuti ang kalagayan ng mga kapatid ko. Aling Minda, good morning po. Good morning din sa'yo, Iha. Magkape po muna kayo. Maraming salamat. Gusto niyo po ba ng makakain? Pwede ko po kayong ipagluto. Wag na, okay na ako dito sa kape. Sige po, balikan ko na lang po kayo. Tatapusin ko na muna yung mga labada. Sandali lang, maupo ka muna dyan. Bakit po? May kailangan po ba kayo? Mamaya mo na tapusin yung mga labada. Mag-usap muna tayo. Sige po. Kamusta na kayo ng mama mo? Okay naman po kami. Napansin ko rin na maayos nang nakakakain ng mga kapatid ko. Natakot ata nung pinagbantaan ko siya na isusumbong ko siya sa mga otoridad kung hindi niya aayusin yung pag-aalaga sa mga kapatid ko. Tama yan. Yung mga kapatid mo na lang munang pagtuunan mo ng pansin nang sa ganon, hindi ka mabaliw sa kakaisip dyan sa mama mo. Kaya nga po eh. Nga po pala, Aling Minda, gusto ko po sanang humingi ng tawad sa inyo. Oh, bakit naman? Kasi naging pabigat ako sa inyo noong mga panahong nagkaroon ako ng depression. Bella, ni minsan hindi ka naging pabigat sa akin. Yan ang palagi mong tatandaan. Maraming salamat po talaga. Siya nga pala, anong grade na yung mga kapatid mo? Hindi po kasi nag-aaral yung mga kapatid ko eh. Ano? Seryoso ba? Opo. Kasi sigurado akong mahihirapan lang kami ni Mama kapag sabay-sabay namin silang pinag-aral ngayon. Pero wag po kayong mag-alala kasi pinag-iipunan ko na po yun. Pangarap ko po talaga na makapagtapos kaming lahat ng pag-aaral balang araw. Kawawa naman pala. Ay. Bella, may gusto akong ialok sa'yo. Ha? Ano po yun? Gusto kong bumalik ka sa pag-aaral. At ako na ang sasagot sa lahat ng gastusin mo. Ano po?
Seryoso po ba kayo? Oo naman. Mabait at matalino kang bata, Bella. At deserve na deserve mo yung ganitong klaseng oportunidad. Maraming salamat po talaga, Aling Minda. Ang dami-dami niyo na pong naitulong sa akin. Hindi ko na po alam kung paano ko pa kayo pasasalamatan. Basta ipangako mo sa akin na pagbubutihin mo yung pag-aaral mo, ha? Opo, Ano ba naman yan? Huwag ka nang umiyak. pasensya na po talaga. Tapos, ipangako mo rin sa akin na kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, tutulungan mo rin ang mga kapatid mo na makapagtapos hanggang sa makakaya mo, ha? Pangako po yan. At habang buhay ko rin pong tatanawin na utang na loob sa inyo. Hindi ko po makakalimutan to, Aling Minda. Naku, nagdrama pa. Basta nandito lang ako kung kailangan mo ng tulong, okay? Huwag po kayong mag-alala, Aling Minda. Kapag nakapagtapos na ako, makakaasa po kayo na susuklian ko lahat ng kabutihan niyo sa akin. Sapat na sa akin yung nakikita kong masaya ka at nagtatagumpay sa buhay. Pero Aling Minda, Ano yon? paano po kung hindi ko kayanin? Paano po kung hindi ako magtagumpay? Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Ang totoo po niyan, kinakabahan po ako. Elementary lang po kasi ang natapos ko. Bella, makinig ka. Nakikita ko kung gaano ka kasipag. Sa tingin mo ba pag-aaralin kita kung sa tingin ko hindi mo kakayanin? Kaya wag na wag kang panghihinaan ng loob. Kayang-kaya mo yan. Ano ba naman yan? Tama na nga yung kakaiyak mo. Mauubusan ka na ng luha niyan eh. Yun na po ang pinakamasayang araw ng buhay ko, Papa Dudut. Nagsimula na po akong mag-enroll sa high school at tuwing uwian at tuwing wala po akong pasok ay patuloy pa rin po ako na naninilbihan kay Aling Minda. Sobrang bait niya talaga kasi kapag napapansin niya na pagod ako sa pag-aaral ay pinapayuhan niya ako na magpahinga muna. Pero pinilit ko po talaga na gawin ng maayos ang mga gawaing bahay habang nag-aaral kasi tinuturing ko po na malaking utang na loob ang pagpapaaral sa akin ni Aling Minda. Ang totoo po niyan ay sobrang nakakailang po noong unang araw ko sa eskwela kasi halatang halata na ako yung pinakamatanda sa klase namin. Pero habang tumatagal ay napagtanto ko na iba-iba ang takbo ng buhay nating lahat at hindi ko kailangang ikumpara ang sarili ko sa ibang tao. Natutunan kong maging matatag at magtiwala sa sarili kahit na medyo iba yung landas na tinataha ko kumpara sa mga naging kaklase ko. At isa pa, Papa Dudut, hindi nawala yung kontrabida kong nanay kasi mas lalo lang siyang nagalit noong napag-alaman niya na babalik na ako sa pag-aaral. Nag-alala siya kasi baka hindi na daw ako makapagpadala ng pera sa kanya. Pero nilinaw ko kay mama na kahit nag-aaral ako ay bibigyan pa rin ako ng sahod ni Aling Minda at patuloy pa rin akong maninilbihan. Kaya makakaasa siya na regular pa rin na magpapadala ako ng pera sa kanya. Pinilit kong patunayan sa kanya na kaya kong pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral para sa kinabukasan namin ng mga kapatid ko. Aaminin ko rin po na habang tumatagal, mas tumindi lang ang galit at tampo ko kay mama. Ang tingin po kasi niya sa akin ay parang isang alkansya lamang na pwede niyang basagin kung kailan niya gusto. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay pinili ko pong huwag na lamang magpakaalipin sa sama ng loob. Patuloy na lang akong nag-focus sa sarili ko at sa mga pangarap ko para sa kinabukasan. Lagi ko rin pong iniisip ang mga kapatid ko na kahit na anong mangyari kailangan kong maging matatag, hindi lang po para sa sarili kundi para na rin sa kanila. Lumipas ang ilang taon ay nakapagtapos na rin po ako ng high school sa wakas. Hindi po naging madali yung mga pinagdaanan ko pero proud na proud ako sa sarili ko kasi kinaya ko yung hirap at pagod na kinailangan kong pagdaanan bago ako nakapagtapos ng high school. At ngayon po ay mas matibay at buo ang loob ko na harapin ang mga hamon ng buhay dahil napatunayan ko sa sarili ko na kaya kong magtagumpay
kahit anumang pagsubok ang pagdaanan ko. Bella, iha! Congratulations! Thank you po, Aling Minda. Ilang araw na lang at makakagraduate ka na ng high school. Hindi ko po akalain na darating pa ang araw na to. Pero eto na, mangyayari na siya sa wakas. Proud na proud ako sa'yo, iha. Oh, teka lang, huwag kang iiyak ha. Baka mamaya magdrama ka na naman dyan, kilala kita. At dahil dyan, magse-celebrate tayo. Ho? Magbihis ka, kakain tayo sa mamahaling restaurant. Naku po, wag na. Mapapagastos lang po kayo niyan eh. Ano ka ba? Huwag mo na ngang isipin yan. Basta magbihis ka na dyan, babalikan kita, okay? Ay, sige po. Dapat pagbalik ko nakabihis ka na, ha? Oh, maiwan muna kita sandali. Si Aling Minda talaga. Hello? Bella, Bakit po? ubos na yung perang pinadala mo nung nakaraan. Huwag po kayo mag-alala, magpapadala ulit ako ng pera sa inyo sa Makalawa. Mabuti naman kung ganon. May iba pa po ba kayong kailangan? Wala na, yun lang. Di nyo man lang ba ako kukumustahin? Ano ba, Bella? Ang drama-drama mo naman. Ay, marami pa akong kailangan gawin dito sa bahay. Alam nyo man lang ba na papalapit na yung graduation ko? Ano? Teka lang. Paano ko naman malalaman hindi mo naman sinabi sa akin na gagraduate ka na pala? Talagang hindi nyo malalaman. Kasi ni minsan hindi kayo nag-abala na kumustahin ako. Kasi ang tingin nyo lang sa akin, parang ATM na pwede nyong pagkunan ng pera kung kailan nyo gusto. Bella, anak, congratulations. Huwag ka na magtampo sa akin, oh. Sige nga po, bigyan nyo po ako ng isang magandang rason para hindi ako magtampo sa inyo. Dahil nanay mo pa rin ako. Pero ni minsan hindi kayo naging nanay sa akin. Ang yabang-yabang mo naman. Porket nakapagtapos ka na ng pag-aaral, nagkakaganyan ka na? Wala pong kinalaman yung graduation ko sa tampo ko sa inyo. Yung sa akin lang naman po, sawang-sawa na ako sa pinaparamdam nyo sa akin. Kapal ng mukha mong babae ka? Naka-jackpot ka lang ng amo na may kaya? Akala mo kung sino ka na? Yung amo na sinasabi nyo, ang nagsilbing nanay ko sa mga panahong hindi kayo nagpakananay sa akin. Ah, talaga ba? Bakit? Dahil mayaman siya at mahirap lang kami ng papa mo? Ganun ba yon? Hindi! Dahil sa kanya ko lang naranasan yung pagmamahal ng isang tunay na ina. Siya ang pumuno ng lahat ng pagkukulang ninyo. Nung mga panahong pinaparamdam nyo sa akin na wala akong silbi at wala akong kwenta, pinaramdam ni Aling Minda sa akin na may mararating pa pala ako sa buhay. Siya lang ang naniwala sa akin nung mga panahong patuloy nyo akong minamaliit at pinagsasalitaan ng masasama. Wala kang utang na loob? Ang kapal na mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan. Umayos ka, Bella, ha? Bawas-bawasan mo yung tabas ng dila mo kundi puputulin ko yan. Ngayong nakapagtapos na ako ng high school, mag-working student ako para makapagkolehiyo. Uupa ako ng maliit na boarding house at higit sa lahat, kukunin ko na yung mga kapatid ko. Diyos may patawarin. Ang yabang-yabang mo. Bakit? Kaya mo na bang buhayin ang mga kapatid mo, ha? Sigurado akong mahihirapan ako sa gusto kong mangyari. Pero hindi ako makakapayag na gawin nyo sa mga kapatid ko yung ginawa nyo sa akin. Kaya gagawin ko to ng paraan hanggat sa makakaya ko. At bakit? Ano ba ginawa ko sa'yo, ha? Diyos ko ma, ginawa nyo akong alkansa at paulit-ulit nyong binabasag. Nanay mo ako at anak lang kita, kaya dapat lang. Matanong nga kita ma, kailan mo ba ako huling kinumusta? Kailan ba yung huling nagtanong ka kung okay lang ba ako? Kailan yung huling tumawag ka na hindi binabanggit ang tungkol sa pera? Kailan? Di kayo makasagot, no? Pues ako na po ang sasagot para sa inyo. Kasi ni minsan, hindi nyo ako naisip. Sige na po, tatawagan ko na lang kayo ulit kapag handa na yung pera ninyo. Siguro'y marami sa mga kabarangay ninyo ang iisipin na mayabang o hambog ako, Papa Dudut. Pero tiniis ko po ang pang-aabuso ni Mama sa akin ng ilang taon.
Siguro kaya ko nagawang sagutin si mama ng ganon kasi napuno na ako sa pagmamalupit niya sa akin at may hangganan din naman ang pasensya ko. Pero sa puntong ito ay handa na akong manindigan at ipagtanggol ang sarili ko laban sa mga taong umaabuso sa akin. Lumipas ang ilang araw at sa wagas ay nakapagtapos na rin po ako ng high school. Si Aling Minda ang umakyat sa entablado para isabit sa akin ang medalya ko. Sobrang saya ko po noong araw na yon at makalipas ang ilang linggo, sinabi ko kay Aling Minda ang kagustuhan ko na makapagkolehiyo. Umupa ng maliit na murang boarding house, maging working student at higit sa lahat ay kunin ng mga kapatid ko. Noong una ay sobrang nagulat si Aling Minda dahil alam niyang hindi ito magiging madali kasi hindi naman daw kalakihan ang allowance na natatanggap ng mga working student at sigurado din siya na may hirapan lamang ako sa pag-aaral ko kung maghahanap pa ako ng additional income. Kaya makalipas ang ilang araw, inalok ako ni Aling Minda na handa raw siyang tulungan ang mga kapatid ko. Nung una ay tumanggi ako pero nagpumilit siya hanggang sa pumayag ako. Napagkasunduan namin ni Aling Minda na kapalit ng pagpapatira niya sa amin ng mga kapatid ko sa bahay niya ay patuloy pa rin ako na maninilbihan sa kanya kahit na nagwo-working student ako. Ngayon po ay nasa kolehiyo na ako at nag-aaral sa kursong Mass Communication. Ang mga kapatid ko naman ay pinag-aaral na din ni Aling Minda at para makabawi ay sinisigurado kung palaging maayos at malinis ang bahay. Sobrang saya ko dahil mukhang nagkakasundo si Aling Minda at ang mga kapatid ko. Siguro hindi na siya nagdalawang isip na kupkupin sila dahil hanggang ngayon ay nangungulila pa rin siya sa anak niya na nasa Canada. At nang kinuha ko ang mga kapatid ko kay Mama, hindi na po siya tumanggi. Siguro ay alam na niya na mas magiging magaan ang buhay nila ni Papa kung wala na silang pinapakain. Kaya pumayag din sila na kunin ko ang mga kapatid ko. Hanggang ngayon ay wala pa akong kontak kina Mama at Papa at wala na akong balak na kausapin sila. Panahon na lamang ang magsasabi kung kailan ko sila muling mapapatawad. Papa Dudut, dito ko na muna tatapusin ang kwento ko at maraming salamat po at binigyan ninyo ako ng pagkakataon na maibahagi sa inyo at sa mga kabarangay ninyo ang pinagdaanan ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Bella. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi lahat ng sandali ay kailangang magtagal. May mga oras na sapat na ang isang iglap para maranasan ang mga bagay na matagal na nating inaasam at pinapangarap. Ikaw, kabarangay, ano ang isang bagay na gusto mong maranasan kahit na isang saglit lang? Dear Papa Dudut, kumusta po kayo? Kung ako po ang tatanungin ninyo ay masaya ako ngayon kaya ako nagpadala ng sulat sa inyo. Masaya dahil naalis na sa puso ko ang isang butas na matagal ko nang dinadala. Isang butas na nagbigay sa akin ng labis na pangungulila at kalungkutan. Ngayon ay napuna na ang butas na yon pero ang kapalit nito ay isang probation mula sa korte dahil sa isang kasalanang ginawa ko. Habang sinusulat ko ang sulat na ito ay kakatapos ko lamang sa probation na ipinataw sa akin matapos akong makagawa ng isang krimen. Pero bago ko ikwento sa inyo ang buong detalye ay nais ko munang magpakilala. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Glory, 28 years old. Lumaki ako sa isang mahirap at malaking pamilya. Siyam kaming magkakapatid, Papa Dudut. Panglima ako at katulad ng mga kapatid ko ay wala rin akong tinapos. Hanggang grade 6 lang ako noon, street sweeper lang kasi ang nanay ko samantalang basurero naman ang tatay ko. Kaya wala sa priority nila ang edukasyon. Sa aming siyam, 2 lang ang nakapagtapos.
Ang panganay na anak na maaga ring nagkapamilya at ang pangalawang anak na kinalimutan na kami simula noong nagkaroon siya ng maayos na buhay. At para makatulong sa mga magulang ay naging taga-silbi ako sa isang karinderya. 14 years old lamang ako noon pero batak na ang katawan ko sa mga mabibigat na trabaho. Maghapon akong naguhugas ng mga pinggan at pinaglutuan. Ako rin ang nagsisilbing serbedora na taga-abot ng pagkain sa mga customers at tagalinis ng kanilang pinagkainan. Sa paglipas ng panahon ay unti-unti akong natutong magluto hanggang sa naging tagaluto na rin ako sa karinderyang yon, Papa Dudut. Oh, Ate Linda, maaga ka ngayon ah. Maaga ako nagising eh. Wala naman ako magawa sa bahay kaya dumiretso na ako rito para makasimula na sa trabaho. Mukhang ang marami ka nang natapos. Ano bang kailangan mo? Ituloy mo na lang nahiwain yung baboy pang Bicol Express. Nasimulan ko na yan. Okay, sige. Mabuti ka pa, nakatulog ng maayos. Samantalang ako, 2 oras lang yata tulog ko eh. Bakit naman? 10:00 ba namang umuwi si tatay? Lasing na lasing. Nagkalat na naman? As usual. Ako na naman yung naglinis sa bahay tapos pagkatapos nun, kakapikit ko pa lang, nag-alarm na yung cellphone ko. Kailan ba kasi matatauhan yung tatay niyo? Nakakaloka naman. Hindi na magbabago yun. Alak na yung tubig niya eh. Ang hirap ng ganyan. Kaya siguro dumami kayo magkakapatid kasi gabi-gabing lasing yung tatay niyo. Buti nga kamo, hindi na nasundan yung bunso namin. Ay, hindi mo lang sure. Wag naman sana. Ano yun? Kukumpletuhin nila yung 10 mga daliri? Hindi na nga kami kasya sa bahay. Ay, kapag ako yumaman, aalis din talaga ako sa bahay. Ang tanong, yayaman ka ba? Sa sinasahod natin araw-araw kahit magtrabaho ka pa buong buhay mo, patay ka na, di ka pa rin yumayaman. Malay mo naman, makapulot ako ng milyones dyan o di kaya manalo ako sa loto. Sa malas mong yan, sa tingin mo, makakatsamba ka ng ganon? Hindi ka nga tumataya sa loto eh. Kung sa bagay, pinanganak nga pala ako sa mahirap na pamilya. Nagkaroon pa ako ng tatay na lasinggero, tapos binigyan ako ng 8 kapatid. Paano pa kami makakaahon sa hirap niyan? Minsan talaga minamalas tayo pagdating sa kapalaran. Wala tayong magagawa dyan, bawi na lang sa next life. Siguro masamang tao ako sa previous life ko, kaya ako minamalas sa buhay ngayon. Pakabait ka na lang ngayon para sa susunod mong buhay, swertehin ka naman. Ay, sarap sana kung may maipagyayabang din ako sa buhay, no? Ano kaya feeling ng mga may graduation photo at diploma na nakadisplay sa bahay? Walang silbi ang diploma na yan kung hirap ka naman maghanap ng trabaho. Ako nga, may diploma tapos wala namang maayos sa trabaho. Ano ba kasi nangyari? Bakit di mo pinurse yung tinapos mo? Malas din, katulad mo. Saka maaga ako nagkaanak eh. Kung ano yung available na trabaho, yun na lang ang pinasok ko. Minsan din talaga, tayo rin may kasalanan ng sitwasyon natin eh. Katulad mo, maagang nagkaanak. Wala naman akong pagsisisi sa nangyari. Ang mahalaga, may asawa ako na mahal ako at anak na mahal ko. Kahit maghirap pa ako sa kakatrabaho para sa kanila, wala kang maririnig na reklamo sa akin. Kaya ikaw, kung ano man yung mga pangarap mo, subukan mong tuparin kahit gaano pa yan ka-imposible. Sana nga pala rin din ako. Gusto kong matry yung nakaupo lang sa opisina habang naka-aircon tapos papasok ako na may bitbit na kape. Gusto kong magsuot ng mga branded na damit. Gusto kong magpatayo ng sariling bahay para sa mga kapatid ko. Gusto kong makapunta sa ibang bansa. Basta, ang dami kong pangarap na sana maibigay sa akin balang araw. Alam ko na, may naisip akong solusyon para maranasan mo yung mga bagay na yan. Ano? Humanap ka ng AFAM! Sira ulo ka. Gusto mo makaahon sa kahirapan, di ba? AFAM ang sagot dyan. Ay nako, ewan ko sa'yo. Parang pangarap din yan na mahirap din abutin eh. Wala namang magkakagusto sa akin sa itsura kong to. Ay,
Ay, ate ko, ibang taste ng mga foreigner. Hindi mo lang alam, ikaw pala yung hinahanap nila. In my dreams. Magluto na nga tayo. Uunahin ko na yung Bicol Express. Sige. Ako nang titira sa adobong kangkong tsaka sinigang. Marami akong pangarap sa buhay noon, Papa Dudut. Marami akong gustong maranasan. Marami akong gustong makamit at marami akong gustong mabago sa buhay ko. Pero alam ko noon na hanggang pangarap na lamang ang mga bagay na yon dahil kung magiging realistic ako, kahit araw-arawin ko pa ang pagtatrabaho ay hindi ko pa rin maaabot ang mga imposibleng pangarap na yon. Tuwing umuuwi ako sa bahay at nakikita ko ang estado ng pamilya namin, ay lagi akong napanghihinaan ng loob. Wala na talaga kaming pag-asang magbago. Dahil maliban sa batugan ang mga lalaki kong kapatid. Ang mga mas bata pa kesa sa akin ay never nakatapak sa paaralan. Gumagawa naman sila ng paraan para magkapera. Kapag maganda ang panahon ay nanlilimos sila sa mga matataong lugar. Minsan ay nangangalakal din sila ng basura o di kaya naman ay sila ang inuutusan sa lugar namin kapag may nangangailangan ng tulong. Ang karaniwang kapalit nito ay pera o di kaya'y pagkain. Normal na para sa amin ang ganong buhay kaya nasanay na rin kaming mangarap ng mga bagay na makatotohanan at abot kamay lamang. Maging ang mga kapatid ko ay parang tinanggap na lamang na hanggang doon na lamang talaga ang buhay namin, Papa Dudut. Pero iba ako. Gusto kong tuparin ang mga pangarap ko kahit na parang imposible pa itong mangyari. Ako lang kasi mismo ang makakatulong sa sarili ko dahil wala akong gagawin ay walang magbabago sa buhay ko. Alam kong wala na akong ibang aasahan pa maliban na lamang sa sarili ko. Kaya naman ginawa ko ang lahat para magbago ang takbo ng buhay ko. Kahit na magsimula lang ito sa maliit na hakbang, Papa Dudut. Glory, tapos ka na ba sa paghuhugas dyan para makapagsara na tayo? Malapit na, mga kutsara at mangkok na lang. Tulungan na kita dyan para matapos na. Gusto ko nang umuwi eh. Naantok na ako. Sige, ikaw na lang magbanlaw ng mga to. Ilang taong ka na ba ulit? 18, bakit? Ayaw mo ba mag-aral ulit? Bata ka pa eh. Sayang naman kung hindi mo may pagpapatuloy yung pag-aaral mo. Sa ganitong edad? Itabi mo ako sa mga grade 7, baka mapagkamalan pa nila akong teacher. Hindi, pwede ka mag-TESDA. Total 18 ka na. Pasok ka na sa criteria. Marunong ka namang magluto. Mag-cookery ka. May NC2 na yun. Pwede mong magamit para makapag-abroad. Wala talaga akong pambayad sa pag-aaral ko, te. Libre ang TESDA, ano ka ba? Anong libre? Walang libre sa edukasyon ngayon. Oo, siguro wala silang tuition fee. Pero may mga babayaran pa rin yan. Tapos yung pamasahe ko papapunta para mag-aral. Kung titigil ako sa trabaho, saan ako kukuha ng allowance? Pag-ipunan mo o di kaya magpatulong ka sa mga kapatid mo nakapagtapos. Di ba may dalawa kang kapatid na nakagraduate ng college? Meron, pero yung isa may sarili ng pamilya. Ayoko namang pahirapan pa yung buhay ng kapatid kong yun kasi pati naman sila naghihirap din eh. Yung isa naman, hindi ko alam. Wala na kaming balita sa kanya. Ano ba kasi nangyari sa kapatid mong yon? Ay nako, ate, sobrang lala. Hindi ko makakalimutan yung moment na yun sa buhay ko. Kasi first time na may lumaban kay tatay noon. Ikwento mo sa akin dali. Ganito kasi yun. Di ba alam mo naman si tatay? Ang gusto nun, dapat laging siyang nasusunod. Lahat ng salita niya, tama. Walang mali sa kanya. Kapag kumontra ka, basag ang bungo mo. Okay, tapos? Eto na nga. Napagtapos nila si ate. Nakahanap naman siya agad ng trabaho. Siyempre, happy-happy na si tatay kasi ramdam na namin yung konting pag-angat sa buhay namin.
May masasarap na pagkain na kami noon. Tapos si ate yung nagbabayad ng mga bayarin. Para bang nabawasan na yung trabaho nila kasi nandyan na si ate nakatulong nila. Aha, tuloy mo lang, nakikinig ako. Tapos isang araw, biglang umuwi si ate na may dalang balita. Buntis siya. Nagalit tatay mo? Oo naman, galit na galit. Sampal yung inabot ng ate ko. Hindi pa nga raw nababayaran ni ate yung mga sakripisyo nila tapos magpapabuntis na agad siya. Dismayado si tatay nun. Grabe naman! Nagalit yun kasi alam niyang mawawala na yung ATM nila. Wala na sila mapagkukuhaan ng pera. Medyo naiintindihan ko rin naman yung pinanggagalingan ni tatay. Siyempre, umaasa silang si ate na ang magiging katuwang nila sa mga gastusin. Tapos bigla siyang nagpabuntis. Di katulad din ni kuya na maaga siyang magkakapamilya. Ibig sabihin, yung dalawang napagtapos nila, walang naging ambag sa buhay nila. Ang hirap nun. Yung ikaw yung pressured kasi pinagtapos ka sa pag-aaral. Nag-i-expect sila na may kapalit yung mga bagay na yun na kung tutuusin, hindi naman dapat ganun. Siyempre, pinaglaban ni ate yung sarili niya. Sawa na raw siya sa mga pananakit ni tatay. At hindi raw lahat ng credit na kina tatay kasi marami ring sakripisyo si ate para matapos niyang pag-aaral niya. Marami siyang sideline na pinasok. Naging working student siya. O, tapos ano nangyari sa kapatid mo? O yun, pinalayas siya ni tatay. Simula noon, hindi na namin siya nakita. Never na siyang nagparamdam, never na siyang nagpakita. Teka, bakit ganun yung ginawa sa ate mo samantalang yung panganay nyo na mas naunang nagkapamilya, hindi naman pinalayas? Lalaki kasi yung panganay namin. Para kay tatay, okay lang daw yun. Pero kapag kaming mga babae na yung nabuntis, iba yung tingin niya dun. Grabing double standards niya na. May favoritism eh. Hirap ng ganyan. Kaya kung ako sa'yo, mag-aral ka na lang para kapag nakapagtapos ka, makakahanap ka ng mas magandang trabaho. Makakabukod ka sa abusado mong tatay. Papadudod sa bahay namin si tatay ang batas. Lahat ay kailangang sumunod sa gusto niya kahit pa mali ito. Kung hindi kami susunod ay bugbog lang ang mapapala namin mula sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit naging matatakotin ako sa maraming bagay. Makarinig lang ako ng malalakas na ingay katulad ng kalderong nahulog o di kaya'y pintong padabog na sinarado ay bumibilis agad ang tibok ng puso ko. Ganon po kasi lagi sa bahay noong bata pa lamang ako. Parang may exorcist sa bahay namin kapag nagwawala si tatay. Lumilipad ang mga gamit namin. Noong bata ako kapag ganon ang nangyayari ay natatakot lamang ako habang umiiyak sa takot. Noong tumanda ako kapag alam naming uuwi na naman ng bahay si tatay ng lasing ay lumalabas muna ako para makapagpahangin. Saka na lang ako uuwi kapag tulog na siya. Walang laban ang nanay namin kay tatay Papadudot. Siya ang karaniwang punching bag ni tatay noon kapag galit siya. Kung bakit siya galit dahil hindi raw niya magawa ng maayos ang trabaho niya bilang padre de pamilya. Sawa na raw siya sa pagiging mahirap at ang tanging ginagawa niya ay para ilabas sa mga hinanakit na yon ay ang mag-inom at magwala sa bahay. Malinaw pa sa mga alaala ko noon kung paano pinalayas ni tatay ang kapatid ko. Sobrang broken ako noon dahil isa si ate sa mga paborito kong kapatid. Siya ang laging nagbibigay ng pera sa akin noong bata pa lamang ako. Lagi niya ako nililibre ng pagkain. Noong pinalaya siya ay parang nawala na rin ako ng kakampi sa buhay. Papadudot, hindi ko maintindihan noon kung bakit gano'n na lamang ang galit ni tatay sa ate ko noong nabuntis siya. Pero noong lumaki ako ay gets ko na ang lahat, lalo na noong ako na rin mismo ang umuwi sa bahay na may dalang balita. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. May boyfriend ako noon, Papadudot, nagtatrabaho siya bilang isang mekaniko. Katulad ko ay hindi na rin siya nag-aaral. High school lang ang tinapos nito, 16 years old lamang siya noon, samantalang ako naman ay 18 years old.
Una ko siyang nakita noong kumain sila ng mga katrabaho niya sa karinderya namin. Sa sumunod na araw ay pasara na kami noong humabol siya para kumain. Dahil maraming natirang ulam noong araw na yon ay nagboluntaryo akong pagsilbihan na lamang muna siya dahil alam kong madadatnan ko na naman si tatay sa bahay ng lasing. Pinauna ko na noon si Ate Linda at ako na ang nagsarado ng karinderya. Habang kumakain, nagkwentuhan kami tungkol sa buhay-buhay. Wala na siyang magulang at ang nagpalaki sa kanya ay ang tito niya na siyang nagmamay-ari ng maliit na auto repair shop sa lugar namin. Simula noon ay sa karinderya na siya araw-araw na kumakain. Mabilis na gumaan ang loob ko sa kanya dahil lagi niya akong kinukumusta noon, Papa Dudut. First time ko lang magkaroon ng kakilalang tao na concern sa kapakanan ko. Never akong tinanong ng mga magulang at kapatid ko kung kumusta ako. Tanging siya lang ang nangungumusta sa akin. Kalauna niligawan niya ako at sinagot ko naman siya, Papa Dudut. Ang boyfriend ko na ang naging takbuhan ko kapag puno ako ng problema. Kapag masyadong makalat ang pag-iisip ko, pumupunta ako sa bahay nila para magkaroon ng kasangga. Naging tago ang relasyon namin ng boyfriend ko, Papa Dudut. Alam ko kasi na kapag nalaman ni tatay na may boyfriend ako ay magagalit siya. Ganon kasi ang nangyari sa pang-anim kong kapatid. Noong nalaman niyang may boyfriend ito ay binugbog niya hindi lang ang kapatid ko kundi pati na rin ang boyfriend nito. Tumagal ang relasyon namin ng 7 buwan hanggang sa isang araw, napansin ko, Papa Dudut, na unti-unting may pagbabago sa katawan ko. Hoy, ayos ka lang. Oo, nasusuka lang ako sa amoy ng patis. Ang tagal mo na nagtatrabaho dito. Ngayon ka pa masusuka sa amoy ng patis? Tsaka patis lang yan. Ewan ko ba, bigla na lang naging sensitive yung pang-amoy ko. Yung mga malalakas ang amoy, bagoong, pabango, pati amoy ng sigarilyo. Kapag nakakaamoy ako noon, bigla na lang sumasama pakiramdam ko. Kailan nagsimula ito? Halos 1 buwan na rin siguro. Ano pang nararamdaman mo maliban sa pagiging sensitive ng pang-amoy mo? Lagi akong pagod tsaka mabilis mahilo, lalo na sa umaga. Hindi kaya buntis ka? Ha? Hindi ah. Bakit naman ako mabubuntis? Morning sickness yung nararamdaman mo. Sintomas yan kapag buntis ang isang tao. Ganyan ako nung nagbuntis ako eh. Ate, wag mo akong tinatakot ng ganyan. Hindi kita tinatakot, seryoso ako. Na-try mo na bang mag-pregnancy test? Hindi. Hindi ko alam kung paano yun eh. Subukan mo para malaman natin kung ba't ka nagkakaganyan. O di kaya, magpunta ka sa health center. Magpa-check up ka doon, libre lang yun. Natatakot ako. Paano kung buntis nga ako? Kung buntis ka, wala tayong magagawa. Kagagawan mo yan eh. Sabi ko naman sa'yo, mag-ingat ka. Maingat naman ako. Talaga ba? Magkakaganyan ka ba kung nag-iingat ka? Ay naku, Glory, ang bata mo pa para magkaroon ng anak. 19 ka pa lang, di ba? Paano mo bubuhayin yung anak mo na yan? Hindi yun yung problema ko kundi si tatay. Baka mapatay ako noon kapag nalaman niyang buntis ako. Ikaw naman kasi. Alam mo naman na sobrang stricto ng tatay mo. Aware ka na nga sa mga consequence tapos ganyan pa ginawa mo. Hindi ko naman to ginusto eh. Hindi mo ginusto o baka hindi mo lang inaasahan? Kasi magkaiba yon. Alam mo, Glory, lahat ng mga desisyong ginagawa natin sa buhay may kaakibat na bunga yan. Nagkaroon ka ng boyfriend, ginawa nyo kung ano man yung ginawa nyo. Ngayon, yan ang bunga. Tapos ano kahihinat na ng pagbubuntis mo? Magagalit sa iyo yung tatay mo. Tapos ano? Palalayasin ka rin tulad ng ginawa niya sa ate mo. Sinasabi ko pa naman sa sarili ko na hindi ko gagawin yung ginawa ni ate. Paano ko niyan ngayon? Natatakot ako, Ate Linda. Baka palayasin din ako ni tatay. Hindi ka ba matutulungan ng nanay mo? Wala namang laban si nanay kay tatay eh. Lagi lang siyang nakasunod sa mga desisyon ng tatay namin. Kumpirmahin mo muna kung buntis ka nga talaga. Saka mo nalang problemahin yung mga bagay na yan kapag alam na natin kung ano talagang estado mo. Paano kung buntis nga talaga ako? Anong gagawin ko niyan?
Alam ko yung takot na nararamdaman mo ngayon. Normal lang yun. Normal lang malito o malungkot pero hindi mo kailangang harapin to ng mag-isa. May boyfriend ka naman, hindi ba? Magtulungan kayo. Paano kung pati siya hindi niya alam gagawin niya? Ilang taon na ba tong boyfriend mo? 16. Naku, Diyos mio. Ang babata niyo pa. Talagang magagalit talaga tatay mo niyan. Paano niyo bubuhayin yung baby kung sakali? Hindi ko rin alam. Ate, tulungan mo ko. Ay, limitado lang yung maitutulong ko sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Tutulungan kita sa abot na makakaya ko. Salamat, ate. Basta, magpa-check up ka muna para alam natin ginagawa natin. Hihingi ako bukas ng day off kay boss para makapunta ako sa center. Mabuti pa para malaman agad natin kung buntis ka ba talaga o hindi. Hala, sige, ako na dyan. Doon ka na nga lang sa mga plato, magpunas ka. Tsaka ihanda mo na rin yung mga kubyertos. Sige, pero ate, kung sakali mang buntis talaga ako, pwede bang isikreto na lang muna natin to? Oo naman. Magtiwala ka lang sa akin. Wala makakaalam ng sikreto mo. Tsaka, wala naman ako sa lugar para ipagkalat yung buhay mo. Salamat. Papa Dudut, kumpirmado na buntis nga ako. Halos maiyak na ako sa kaba noon habang palabas ako ng center dahil sa mga nalaman kong balita. Hindi ko alam kung papaano ko ito sasabihin sa pamilya ko, lalong-lalo na sa tatay ko. Ayokong matulad sa ate ko na napalayas at naging mapag-isa sa buhay. Hindi kasi ako katulad ng ate ko na madiskarte. Kapag ako ang pinalayas, wala akong ibang matutuluyan. Wala rin naman akong gaanong kaibigan na matatakbuhan maliban sa boyfriend ko. Pagkatapos kong magpa-check up sa health center ay dumiretso ako sa boyfriend ko. Busy siya noon sa inaayos niyang motor noong kinausap ko siya. Sinabi ko sa kanya ang totoo na nabuntis niya ako. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang magkahalong dismaya at takot. Hindi niya inaasahan ang balitang yon, Papa Dudut. Doon din ay inamin niya sa akin na hindi raw niya kayang buhayin ang bata. Hindi pa raw siya ready na maging ama dahil masyado pa siyang bata. Hindi nagtagal ay unti-unting nagbago ang ugali ng boyfriend ko sa akin. Palagi na niya akong iniiwasan. Ayaw niyang makipagkita sa akin at kapag magkasama naman kami ay ayaw niyang pinag-uusapan namin ang tungkol sa baby. Hindi nagtagal ay hindi na nagparamdam pa sa akin ang boyfriend ko. Noong oras ding yon ay parang gumuho ang mundo ko. Ang inaasahan kong kakampi sa mga problemang kinakaharap ko ay bigla na lamang akong iniwanan. Ibig sabihin noon ay mag-isa na naman akong haharapin ang mga pagsubok na ito. Totoo nga na wala akong ibang maaasahan kundi ang sarili ko lamang dahil sa dinadala kong problema ay hindi na ako nakapag-concentrate sa trabaho ko at agad yung napansin ni Ate Linda, Papa Dudut. Papalitan ko lang po tong tubig sa water dispenser. Wala nang laman. Ay! Ako na dyan! Ano ka ba? Bawal magbuhat ng mabibigat na bagay ang buntis. Itabi mo na yan. Ako na magpapalit yan mamaya. Ganun ba? Hindi ko alam eh. Magsain ka na lang ng kanin para mamayang gabi. Paniguradong dito na naman kakain yung mga taga-construction. Sige, dadalawahin ko na ba? Isa na lang muna. May laman pa naman yata yung malaking rice cooker eh. Oo, meron pa. Isa na lang muna, gamitin mo yung maliit. Nga pala, wala na ba talagang paramdam yung boyfriend mo? Wala na. Parang di na ako kilala nung taong yun eh. Bata pa kasi kaya walang pananagutan. Pero dahil siya ang ama, nasa batas yan na dapat suportahan niya yung bata ano man ang mangyari. Hindi naman ata nasusunod yung batas na yan eh. Kaya maraming lalaki dyan na anak ng anak tapos kayang iwan yung mga anak nila kasi wala namang nangyayari dyan sa child support na yan. Sa bagay, totoo naman. Sa bahay niyo, wala naman silang napapansin tungkol sa'yo. Wala. Ganun kami sa bahay eh. Walang pansinan kaya mahihirapan silang malaman na buntis ako. Hindi nga nila ako makumusta eh.
Eh di madali lang pala itago yung tiyan mo kung sakali. Kaso, ang problema ko, kapag nanganak na ako, paano natin itatago yung bata? Yun ang totoong problema. Willing naman akong kupkupin kayo ng anak mo kung sakali pero pansamantala lang yun. Ipalaglag ko na lang kaya to hanggat maaga pa. Hoy, gusto mo bang mapunta sa impyerno? Tsaka, illegal ang abortion dito sa Pilipinas, makukulong ka niyan. Mas gugustuhin ko na lang makulong kaysa harapin ko yung tatay ko kapag nalaman niya yung totoo. At least sa kulungan, libre ang tirahan at pagkain dun. Ay, nahihibang ka na talaga. Hindi talaga ako nagbibiro. Hindi mo nga pwedeng gawin yun. Papatay ka ng tao dahil lang sa takot mo sa tatay mo. Hindi ko alam. Siguro natatakot lang ako na baka wala akong mapuntahan kapag pinalayas ako sa bahay. Ganito na lang, may naisip ako. Ano? Ipaampun mo yung bata. Marami mag-asawa dyan na naghahanap ng batang aampunin. Mas maganda yun kasi hindi mo lang bibigyan ng chance yung bata na mabuhay. Mabibigyan mo rin siya ng mas maayos na pamilya. Kanino ko naman siya ipapaampun? May alam akong kumadrona na may kontak sa mga taong naghahanap ng maaampun na anak. Gusto mo bang kausapin ko siya? Sige, mas maganda yun. Ipapaampun ko na lang yung bata. Pero sigurado ka na ba dyan? Sigurado kang hindi mo ito pagsisisihan sa huli? Hindi, sigurado na ako. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pa totally nararamdaman yung bata dyan sa tiyan mo. Pero once na nagkaroon na kayo ng koneksyon ng bata tapos kapag naipanganak mo na siya, iba na yung feeling na mararamdaman mo. Baka malaki yung chance na magbago pa yung isip mo. Hindi na magbabagong pasya ko. Desidido na ako. Ipapaampun ko yung bata. Tama yung sinabi mo. Mas magandang solusyon yun kasi mapupunta siya sa taong kaya siyang alagaan. Kesa naman maiwan siya sa akin, hindi ko siya kayang buhayin. May 9 na buwan ka pa para pag-isipan yung desisyon mo. Huwag ka masyadong magpadalos-dalos. Tandaan mo ha, minsan ka nang nagkamali dahil sa mga desisyong hindi mo pinag-iisipan ng maayos. Basta, kung ano man yung mangyari, sure ka na may kakilala kang pwedeng umampun sa anak ko? Madali na lang yun. Ang problemahin mo na lang muna sa ngayon, yung maitago mo ng maayos yung bata sa tiyan mo para hindi ka mahuli. Madali lang niya maitago sa ngayon dahil maliit pa pero paano kapag lumaki na yan? May plano na ako para dyan. Tsaka marami akong bilbil, hindi ito mahahalata. Basta kapag nagkabukingan, nandito lang ako na pwede mong takbuhan ha? Salamat. Kung wala ka, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Para na rin kitang kapatid eh. Sa tagal natin magkasama dito sa karinderya, wala na yun sa akin. Hala, magsaing ka na. Napakwento na naman tayo dito nang wala sa oras. Heto na, magsasaing na. Ganon na nga ang ginawa ko, Papa Dudut. Hanggat maaari ay umiwas ako sa bahay para hindi nila mahalata ang paglaki ng tiyan ko. Mabuti na lang at medyo malaki rin ako ng panahong yon kaya pwede kong irason na taba lang ang dahilan kung bakit malaki ang tiyan ko. Mas dinamihan ko rin ang pagkain ko para mas lalo pang lumaki ang katawan ko at masabayan nito ang paglaki ng tiyan ko. Bumili rin ako ng malalaking damit sa ukayan para maitago ko ang pagbubuntis ko. Kapag naman nasa bahay ako ay lagi akong mapag-isa sa kwarto o di kaya ay tumatambay ako sa labas at saka na lamang uuwi kapag patulog na ang mga kamag-anak ko. Sa kabutihang palad na itago ko naman ang pagbubuntis ko ng maayos. Walang nakaalam sa sitwasyon ko noon maliban sa boyfriend ko at si Ate Linda. Noong nag-labor ako sa kalagitnaan ng gabi ay tiniis ko noon ang sakit. Gusto ko mang sumigaw. Sa sakit na nararamdaman ko ay hindi ko magawa dahil baka magtaka ang mga kasama ko sa bahay. Buong magdamag ay sinikap kong itago ang nararamdaman ko. Kinakausap ko pa si Baby na huwag munang lumabas at antayin na lamang niya na mag-umaga. Nakinig naman si Baby noong lumiwanag na ay agad akong lumabas ng bahay bago pa magising sina tatay. Tinawagan ko si Ate Linda para kontakin ang kakilala niyang kumadrona. Pagdating ko sa bahay nila ay nakahanda na ang lahat. Doon ko pinanganak ang baby ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Saglit ko lang nakapiling ang anak ko, Papa Dudut. At yon ay noong pinadede ko siya pagkalabas niya sa akin. Pagkatapos noon ay inihiwalay na nila sa akin ang bata para hindi na raw ako magkaroon ng koneksyon sa kanya.
Baka raw kasi magbago pa ang isipan ko na ipaampon ito kapag nahagkan ko na ang baby ko na karaniwang nangyayari sa mga inang may bagong silang na sanggol. Bago kinuha sa akin ang anak ko ay napansin ko na may balat ito sa mukha niya sa ilalim ng kanyang kanang mata. Itim ito at mapusyaw na parang mapa ng Palawan. Napanaginipan ko pa yon noong nakatulog ako pagkatapos kong manganak. Pagkagising ko ay wala na sa bahay nila si Ate Linda at ang baby. Ang sabi sa akin, agad daw nilang tinawagan ang mag-asawang gustong umampon sa anak ko. Pagkarating nila ay inuuwi na nila ito kapalit ang paunang bayad sa bata. Saka ko na lang daw makukuha ang kalahati ng bayad kapag legal na nilang naampon si baby. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kaunting kalungkutan noong nalaman kong wala na ang baby ko. Matagal ko pong inihanda ang sarili ko para sa bagay na yon dahil yun naman talaga ang plano. Pero iba pala ang feeling kapag nangyari na ito. 9 na buwan ko ring nakasama ang baby ko at ngayong wala na siya sa piling ko ay para bang napakalaki ng nawala sa akin. Simula noong araw na yon ay hindi na nawala sa puso ko ang lungkot na nararamdaman ko, Papa Dudut. Hoy, lalim naman ang iniisip mo. Ba't ka nakatunga nga dyan? Halika na, kumain na tayo. Ang tagal mo kasi, kanina pa kita inaantay. Inantay ko lang yung huling customer na makaalis para makapagsara na tayo. Gusto mo ba to? May natira pang bistek. Sa'yo na lang yan. Alam kong paborito mo yan eh. Okay na ako dito sa adobo. O sige, ikaw bahala. Kumusta na kaya yung baby ko? Ba't mo naman iniisip yan ngayon? Wala lang, curious lang ako. Sigurado akong nasa maayos ng kalagayan yung anak mo ngayon. Nakita mo yung umampon sa baby ko? Oo, sinamahan ko yung kumadrona nung sinundo nila yung baby. Alam mo ba kung anong pangalan nila? Hindi ko na tinanong, tsaka hindi mo rin naman pwedeng malaman yung pagkakakilanlan nila eh. Bakit naman? Sa pagkakaalam ko, may confidentiality pagdating sa ganyan. Kung tama ako, close adoption yung mangyayari. Closed adoption? Ano namang ibig sabihin nun? Closed adoption ang tawag kapag ayaw makipagkilala ng adoptive parents sa biological parents. Pero bakit naman? Ewan ko, for privacy siguro. Tsaka baka natatakot sila na baka isang araw, bigla ka na lang magpakita sa pintuan nila para kunin yung anak mo. Pero legal naman yung pag-ampon nila eh. Kapag natapos na yun, wala na akong magagawa kahit gusto ko pang kunin yung anak ko. Kasi kapag natapos na yung adoption process, wala na akong karapatan sa bata. Totoo naman yun, pero irespeto na lang din natin yung gusto ng adoptive parents. Tandaan mo, sila ang nagligtas sa'yo mula sa problema mo. Nakatulong din naman ako sa problema nila eh. Nagkaroon sila ng anak dahil sa akin. Ayun nga, so pareho na kayong walang problema. Pareho na dapat kayong mag-move on. Ewan ko, para kasing ang bigat sa dibdib. Parang ang laki ng kasalanang ginawa ko. Para naman sa ikabubuti yung mag-ina yung ginawa mo. Bakit? Nagsisisi ka na ba sa ginawa mo? Sabi ko naman kasi sa'yo napag-isipan mo yung mabuti. Hindi naman ako nagsisisi, pero may konting panghihinayang lang ako nararamdaman. Nakakalungkot lang na sa ganun na uwi yung lahat. Hindi ako namatayan, pero ganito pala yung mawalan ng anak. Siguro iniisip mo ngayon na wala akong paki sa bata kasi ang bilis kong nag-decide na ipaampon siya. Hindi naman ganun yung iniisip ko sa'yo. Wala ka lang talaga kasing choice. Saglit ko lang siya nahawakan, pero parang ang tagal na naming nagkasama. Siyempre, 9 na buwan mo siyang kinarga. Kahit papaano, nagkaroon na kayo ng koneksyong dalawa. Alam mo, noon, kapag malungkot ako at mag-isa, yung baby sa tiyan ko yung kinakausap ko. Siya yung tanging kasama ko sa mga oras na kailangan ko ng suporta. Kung dumating lang sana siya kung kailan ready na ako, na kaya ko nang ipaglaban ang sarili ko. Siguro hindi ako mawawalan ng anak. Kaso ang aga niyang dumating eh. Matuto ka na lang sa nangyari. Wala man lang kaming picture sa isa't isa.
Ang bilis din kasi ng mga pangyayari. Nung nanganak ka, tinawagan na agad yung kumadrona yung mag-asawa. Pero siguro, mas makakabuti na rin yun para mabilis ako makalimot kung sakali. Tama, mas maganda nga yun. Alam mo, ate, kung hindi nawalay sa akin yung anak ko, siguro papangalanan ko siyang Elias. Uy, in fairness, ang ganda ng pangalan na yan. Ano kayong pangalan binigay nila sa anak ko? Ay nako, Glory, kung ganyan laging tumatakbo sa isip mo, hindi mo magagawang mag-move on. Palayain mo na yung anak mo. Patawarin mo na yung puso mo sa nangyari para sa ganun makapagsimula ka na ulit. Ang hirap. Alam mo, kumain na lang tayo para makauwi na rin tayo. Gusto ko nang humilata. Feeling ko, kailangan mo lang ng tulog para mawala na yung bumabagabag sa isip mo. Papadudot ng anak ako nang walang nakakaalam maliban kay Ate Linda. Ang sekreto namin yon ay naitago namin ang mahabang panahon. Mabilis na dumaan ang mga taon at kahit nawala man sa isipan ko ang tungkol sa anak ko ay nanatili pa rin siya sa puso ko. Kahit na taon na ang lumipas ay hindi pa rin nawala ang butas sa puso ko. Pakiramdam ko ay hindi ako buo dahil alam kong may kulang sa akin. May lagi akong hinahanap na hindi ko mawari kung ano. May mga pagkakataon noon tuwing dapit hapon at papalubog na ang araw. O di kaya ay tuwing gabi kapag tahimik na ang paligid ay nakakaramdam ako ng labis na kalungkutan at pagkalumbay. Noong mga panahong yon ay hindi ko alam kung ano ang rason kung bakit ako nakakaramdam ng ganon. Dala-dala ko ang emosyong yon hanggang sa tumanda na ako, Papa Dudut. Noong mga panahong yon ay wala na ako sa karinderya at bumukod na rin ako mula sa mga magulang ko. Nagtatrabaho na ako noon bilang tindera ng milk tea at shawarma sa tapat ng isang eskwelahan. Katulad ng buhay ko noon, nanatili akong mahirap. Ang mga pangarap ko noong bata ko ay nanatili na lamang na pangarap. Alam kong hindi ko na maaabot ang mga bagay na yon at tanggap ko na kung anuman ang buhay na meron ako. 7 buwan pa lang ako sa trabaho ko noon nung isang grupo ng kabataan ang tumambay sa shop namin. Isa sa mga batang nakaagaw ng pansin ko dahil sa balat nito sa mukha. Katulad ito ng balat ng baby ko. Parang mapa ng Palawan. Parang nakaramdam ako ng lukso ng dugo noong time na yon. Bumilis ang tibok ng puso ko at parang naging emosyonal ako. Kamukha niyang ex-boyfriend ko mula sa mata at hugis ng kanyang ulo at kuhang-kuha niya ang mukha nito. Hindi man ako sigurado pero alam kong siya yung anak na ipinaampun ko, Papa Dudut. At yon ay kinumpirma ko noong bumisita si Ate Linda sa shop, Papa Dudut. Kumusta naman ang babaita? Oh my gosh, Ate Linda! Long time no see! Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang matikman yung shawarma nyo. Balita ko, mabili raw yan Paano mo pala nalaman na nandito ako? Sa Facebook! Lagi ko kaya nakikita mga selfie mo. Oh, na-miss kita. Wait lang, igagawa kita ng bestseller namin dito. Libre kita. Ayun no, yan ang gusto ko. Mabilis lang ba yan? Mabilis lang to. Maupo ka muna dyan. O sige. So, kumusta ka na? Eto, medyo umayos-ayos naman ang buhay ko. Hindi na katulad ng dati na hirap pagdating sa pera. Sana all, may asawang promoted. Congrats pala. Nakita ko yun sa FB post mo. Hey, salamat. Ikaw naman, single ka pa rin ba hanggang ngayon? Oo, patuloy pa rin sa paghabol ng pangarap kahit mukhang mahirap ng abutin. Naku, ikaw pa. Kayang-kaya mo yan. Heto na yung merienda mo. Tikman mo, masarap yan. Salamat. Alam mo ate, may kukwento ako sa'yo. Ano yan? Naaalala mo pa ba yung anak ko noon na pinaampon natin? Oo naman, naalala ko pa siya. Bakit mo naitanong? Nakita ko yung bata. Talaga ba? Paano mo naman nalaman na siya nga yung anak mo?
Basta naramdaman ko na lang. Diba alam mo naman yung feeling ng ina kapag nakita yung anak nila? Ganon yung naramdaman ko. Lukso ng dugo? Oo, parang ganon. Paano ka naman nakakasiguro na siya nga yung anak mo? Sa lawak ng Metro Manila, sa dami ng mga tao dito. Ang swerte naman kung bigla na lang kayong pinagtagpo ng tadhana. Naaalala mo yung balat sa mukha ng baby ko? Ganon na ganon yung balat ng batang nakita ko. Nakausap ko siya isang beses. 9 years old na raw siya. Sakto yun sa edad ng baby na pinanganak ko noon. Wala ka pa ring pruweba na yun nga yung anak mo. Meron. Siya mismo nagkwento sa akin na hindi siya totoong anak ng mga magulang niya. Ganon daw ka-honest yung mga magulang niya sa kanya, kaya habang bata pa, inamin na nila yung totoo. At paano mo naman nalaman yung mga bagay na yan? May tiwala sa akin yung bata. Sukoy ko kaya silang magkakaibigan dito. Nako, Glory ha, hindi ko gusto kung saan papunta tong usapan na ito. Bakit naman? Masaya lang ako na makita yung anak ko na nasa mabuti siyang kalagayan. O tapos, kung anak mo talaga siya, anong gagawin mo ngayon? Hindi ba dapat nakalimutan mo na siya ngayon? Hindi mo na dapat siya iniisip kasi iba na yung mga magulang niya, hindi na ikaw. Oo, alam ko. Pero gets mo naman ako, di ba? Ina ka rin at walang inang makakalimot sa anak niya. Pero iba kasi yung sitwasyon mo. Kahit ano pa yung sitwasyon ko, anak ko pa rin siya. Hindi naman siguro masama na makapiling ko siya kahit ilang saglit lang. Huwag mo sabihin sa akin magpapakilala ka sa kanya bilang totoo niyang ina. Hindi, syempre hindi ko naman gagawin yun. Pero parang may rason eh kung bakit kami pinagtagpo. Baka ito na yung chance ko. Chance na ano? Chance na bumawi sa kanya. Kaya hindi ko na palalampasin tong chance na to. Ay, tigilan mo nga ako sa mga chance na yan. Matagal ka nang nawalan ng chance sa anak mo. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Ay kung ako sa'yo, kalimutan mo na yung anak mo. Mag-move on ka na, Glory. Ano ibig sabihin ng buntong hiningang yan? Wala. Tama ka. Tama lahat ng mga sinabi mo. Pero nandito na siya eh. Abot kamay ko na siya. Ay bahala ka. Basta pinagsabihan na kita ha. Huwag kang gumawa ng ikakapahamak mo. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing masama. Papa Dudut, naging regular customer ko ang mga batang tinutukoy ko. Tuwing nakikita ko sila ay sumasaya ang puso ko at gumagaan ang loob ko. Isang hapon habang uwian na ang mga bata ay dumaan sa shop ang bata para bumili ng milk tea niya. Noong oras na yon ay isang ideyang pumasok sa isipan ko. Inimbitahan ko siya na maglaro sa parke at nabanggit kasi niya na never pa siyang nakakapunta sa park dahil sobrang busy ng mga magulang nito para ipasyal siya. Pumayag ang bata na sumama sa akin at iniwan ko ang shop sa katrabaho ko at sumaglit kami sa pinakamalapit na parke. Pagkatapos maglaro ay nagpunta kami sa isang fast food at binili ko siya ng ice cream. Isang bagay na malimit din daw ibigay sa kanya ng mga magulang niya. Halos 3 oras din kaming nagkasama, Papa Dudut, at sa mga oras na yon ay napakasaya ng puso ko. Para bang bigla na lamang nawala ang lungkot na nararamdaman ko. Sa maikling oras ay naranasan kong magpakaina sa anak ko. Pagkatapos ng pagsasama naming dalawa ay binalik ko siya sa eskwelahan nila. Doon ay naabutan namin ang mga magulang ng bata na may kasamang pulis. Binalik ko sa kanila ang bata at nag-explain kung ano ang nangyari. Pinaratangan nila akong kidnapper kahit na nagpakilala ko sa mga magulang ng bata na ako ang totoo niyang ina. Mas naggalit pa sila noong nalaman nila yon kaya kinasuhan nila ako. Hindi naman gaano mabigat ang parusang ipinataw sa akin dahil first offense ko pa lamang yon at wala namang masamang nangyari sa bata physically and emotionally, ay binigyan lang ako ng probation. Pinagbawalan din akong lumapit sa bata at magpakita sa kanya. Sinunod ko ang lahat ng yon nang walang pag-aalinlangan. Ang mahalaga ay nasubukan kong makasama ang anak ko at nalaman kong nasa mabuti siyang kalagayan at maganda na ang buhay nito. Pagkatapos ng probation ay lumipat ako ng trabaho at tirahan. Nagsimula ulit ako. Pero sa pagkakataong ito ay magaan ang loob ko dahil unti-unti ko na ring napapatawad ang sarili ko. Dito na po nagtatapos ang sulat ko, Papa Dudut.
Maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Glory. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.